Good morning, good morning sa ating mga scouts, scouters, rover scouts, boy scouts, and senior scouts. Lahat ng scouts sa buong mundo na mga Pilipino rin, mga kadugo ko. Alright, so sa ngayong video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang hulma at ang pagsuot ng Alam niyo na siguro kung ano to, scouts. Ah, alam niyo na to. Ang dami na ako nasisita nito kung paano. Pero yung pagsita ko naman, hindi yung hindi tama yung ganyan pagsuot ng beret. Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ganyan, dapat ganito. Okay? Hindi ganun. Daan pa rin natin sa diplomasya. No? Para laging mataas. Minsan ang moral ng tropa. Okay? So, dapat, ang tamang pagsuot ng beret, dapat ito siya. No? So, kailangan, ayan, kailangan ganito. Yung sa akin wala muna yung scout insignia tsaka yung flash dahil gagamitin pa natin to sa tutorial. Okay? So lahat ng mga beret ko ay re-shaved tapos na-hulma na, pero for the sake of tutorial gagawin natin, ha? So wag naman tayo magsuot ng beret na ganito. Ayan. Ayan. Mukha tayong chef. Mukha rin tayong clown. Huwag naman. Huwag naman. So, dapat, ang tamang pagsuot ng beret, dapat ito. Para, yan. Para snappy tignan. So, okay. Ang kailangan lang natin ay, kung ang beret nyo ay bagong bili, kailangan nyo ito. Siyempre. At, isang maliit na batya. O dili kaya isang timba ng tubig, no? So ang tamang ahit ng beret is dapat circular motion, kasi ang mga beret na nabibili natin minsan sa Krame, Kapaginaldo flat pa, no? Naka parang pabilog. So ang tamang pagano diyan is ganun siya, no? Dahan-dahan lang at medyo mabilis, pero wag naman masyadong madiin, no? Kasi ang mangyayari dyan, ito, yan ang mangyayari pag masyado nyong diniinan. So, okay. Siguro, ang pag-ahit ng beret ay abutin siguro mga 30 hanggang 1 oras. Depende sa bilis. Pero kailangan, patience. Kasabihan nga, patience is a virtue. At, simulan naman natin ang paghuhulma ng beret. Wait lang. Okay, so ito naman ang gagawin natin. Lublog ang ating beret. Kasi kapag basa, mas madali siyang mahulma. Tapos pigayin ang mga excess. Siya nga pala mga scouts, payong kapatid nga lamang, pero nasa sa inyo yan kung gagawin nyo o hindi. Gupitin nyo itong lining. Kasi yung akin, ginugupit ko talaga para mas madali ko siyang mahulma. Pero magtira kayo yun dito. Kasi dito nakatahi yung headboard para madali nyong mahulma ang beret. So, pigain lahat ng excess. Yung galit nyo sa ex nyo, yung galit nyo sa teacher nyo, yung galit nyo sa kung sino-sino Poncio Pilato, dito nyo ipiga. Joke lang. Huwag kayo magalit sa mga teacher nyo, kasi mga ginagawa nila ay para sa inyo. Pero kung abusado na, mag-rally na kayo. Charot. Okay. Ayan. Sa tingin ko, napiga ko na lahat. Ayan. Susukatin nyo muna dapat bago nyo siyang hulmahin. Higpitan nyo lang to, no? At kapag na niya, gawa kayong square knot dito, square knot, tapos wag yung puputulin to para magamit. Okay, next step naman tayo is yung pagsuot ng beret at yung pag-shape para magmukhang snappy, hindi yung magmukhang chef o magmukhang lousy na clown. Start natin. Okay, welcome back. At sa tingin ko, nagawa niya ng tama yung
yung steps na tinuro ko sa inyo. Okay, ito na siya. Medyo basa-basa pa. Ito, ilalagay nyo dito sa likod. Ha? So, pagkalagay sa likod, suotin agad para madali nyo siyang mahulog. Okay? So, start na natin ang tamang ulma. Okay? So, ayan. Ang tamang sukat is dapat 1 inch from the eyebrow. No? Paano nyo makukuha yung 1 inch? Itong isang ano na to, joint ng hintuturo, pwede na to. 1 inch. No? Tapos lang konti. Ayan. So, 1 inch. Kailangan ang headband and leather band pala is 1 inch from the eyebrow. 1 inch from the eyebrow. Kailangan pantay. Ha? Pantay din ang gilid. Pantay din ang gilid. Take note nga pala, especially sa mga lady scouts, lalo na yung sa mga mag-hair na band. Kailangan lagi hair na band para snappy naman tingnan. Huwag naman tayo mukhang civilian. Founder ba naman natin, general ng militar. Tapos, yung founder din natin sa Boy Scouts of the Philippines, general din. Si General Vicente Lim. Ha? Okay. So, dapat, ang pag-hair na band, dapat ito lang. No? Huwag masyadong mataas. Dapat ito lang. Para masuot nyo ng maayos yung beret. Para panday lagi. Ha? Okay. Simulan natin. Kailangan, walang matitira dito. Kailangan lahat forward. No? Lahat forward. Tapos, ito. Tapos, hawakan nyo itong yung hard field tawagin, whatever, yung matigas na board. Tapos itong excess hilahin nyo. Ha? Ngayon, ang tamang pagsuot ng beret is dapat nasa top left ng inyong nasa top ng inyong left eye yung board para laging snappy. Hindi sa kanan, ha? Ang dami na ako nakikita. Laging nasa kanan ng ano. Hindi. Yun. So sigurado lahat nasa harap. Okay. So yung sobra na dapat nandito, laging ano yan. Ha? Tapos may mga sobra pa palang basa. Okay. So kailangan ayan. Snappy tignan. Ngayon, mas maganda nga pala para maging matigas ng konti ito is bilad nyo sa araw. Ha? Para mas maano siya. Okay? So, ayan. Technically, ang daming mga sundalo, lalo na mga special forces sa Amerika, mga Green Berets, mga miyembro ng 75th Ranger Regiment at ng Airborne, 82nd Airborne Division. Kung tama ako, ang tawag sa kanila the Devil's Brigade. Ito yung beret nila, no? Karamihan sa kanila nakaganito. Ang tawag nila dito ay Pirates Eye Patch, no? So ayan, kita nyo malinis ang pagka shape nya. Take note, ito'y basa pa lamang, no? So kaya nakakalagpas siya dito sa pero pag natuyo yan, naka-center yan sa gitna ng earlobe at saka ng crown, no? So kailangan yan. Okay. So ayan. Matutuyo siya mga 24 hours. Pero within 2, maybe 3 hours, matutuyo na siya ng konti. So, pagkatuyo, alisin nyo lang siya. Laging ang hawak dito. Tapos pataas, pabalik. Para makuha nyo yung beret. Tapos, ayan, medyo tapos nga pala, kapag kayo ay maglalagay ng flash, dapat dito yan. Dito yan. Yung flat, nasa
nasa sa inyo yan at your unit's discretion kung ang flash nyo, yung curve end is nasa taas or yung flat end nasa taas. Nasa sa inyo yan. Okay. Pwede kayo mag-ML habang pinapatuyo. Sikat. Yung sikat, yung code M. Okay. Ako ay nagpapasalamat at nagtangkili kayo sa aking YouTube channel na Master Cyclist TV. Ang inyong Scoutmaster ay laging handa na gumabay sa inyo, mag-mentor at makipagkulitan, lalo na kapag hindi na tayo naka-uniform. O nga pala, shout out sa mga scouts natin na snappy magsuot ng beret. Ito, unahin muna natin to. Itong napakamaganda at napaka-snappy na Taguig City Council. Ito, si Senior Scout Krista Cruz. Pangalawa, si Eagle Scout. Ito, matalik na kaibigan ko to. Si Eagle Scout Valencia ng Antipolo City Council. Siya ay, kumbaga kung sa military, kung tatawagin ay Battalion Sergeant Major ng Antipolo City National High School. At ito pang ibang mga scout na si Senior Scout Crisalin Granada. Uy, huwag mo ako pasabugan ng Granada, Charis. At si Loren, Senator Loren Lastra. Joke lang, joke. At ito naman mga taga Quezon City Council naman. Ito si Senior Scout Hilis, si Senior Scout Kyle Sebastian. May tokayo ka na taga taga Cruz na Ligas. Ito shout out din para sa 197th SS outfit ng Cruz na Ligas High School. Sa pamumuno ni Senior Scout Franco. Tapos sino pa? Ito, si Senior Scout John Cedric Pelayo. Snappy. Galing pa sa alma mater ko yan. Sa inyo. Pati ito, itong tatlong matatalik na kaibigan ko na Junior Scouts ng San Lorenzo Troopers ng Girl Scouts of the Philippines. Si Junior Scout Ann Elizabeth Tante. Si Junior Scout Zia Hatok at si Junior Scout Madorothy Sigera. Shoutout sa inyo lahat ng mga tumatang kilik. Nga pala, itong dalawang mga matitinik, mga legend na scout officers ng kasama ka. Ito, nagpapa-shoutout itong makulit, si Musang. Mas kaya nga dyan. Okay. Si Scouter Nixon Kanlapan ng Public Relations Office ng National Headquarters ng Boy Scouts of the Philippines. At syempre, si Scouter Legendary James Paredes ng National Office. Siya ay sa lobby, nagtatrabaho. Marami kayong matutunan sa kanya, myself included. Marami ako natutunan sa kanya through my years of service. Ito, kakaselebrate ko lang pala ng aking jubilee. Alam ko naman, marami sa inyo bumati na. So, okay. Maraming salamat. Goodbye. Peace. Until we meet again. Pala, karamihan sa mga tropa nating scouts at mga kapwa ko siklista na nanonood ay hindi pala naka-follow. Kaya, huwag na ba hinihintay nyo? Huwag na kayong mag-atubili na mag-like, mag-subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong notified sa aking mga tutorial vlogs, mga cycling vlogs, o kahit anong cheche-pureche naman na may post ko sa aking channel. So, maraming salamat sa pagtangkilik ng Master Cyclist TV. Until we meet again, bye-bye!